So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sa hindi lang po nakakaalam, ay pinospone po ni Senate President Chis Escudero na naman yung impeachment proceedings ni Sara Duterte sa Senado. So, dapat po magsisimula na ito sa June 2, ngayon ginawa niyang June 11. So, napag-alaman po natin no, na ang pinakarason pala ni Chis Escudero kung bakit niya inuurong gusto niya palang mapanatili na siya yung maging Senate President. Kasi tandaan po natin, no, papasok na po tayo sa 28th Congress. At matunog po na pangalan na posibleng pumalit kay Chis Escudero ay si Tito Soto, si Jinggoy, tsaka si Marcoleta. Marcoleta! Pag-usapan natin yan, ha? Kasi ang pinupuhin ko dito, kaya inuurong ni Chis Escudero yung impeachment kasi gusto niyang i-please yung Duterte Black. Yung napakawalang kwentang mga senador na miyembro ng Duterte Black. So ito nakita natin to from, ito muna tayo, sa pinaka-headline natin, no, from Inquirer. So sabi dito, Senate President Chis Escudero moved the presentation of the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte from June 2 to June 11. So, dapat sa susunod na araw na to. So, ginawa niya pang June 11. Walang yaka talaga, Chis. So, actually, paglabag na to sa sa konstitusyon natin eh. Nilalabag na po ni Chis Escudero yung konstitusyon po natin. Ang nakalagay po sa konstitusyon natin, kapag meron na pong impeachment complaint, galing po sa Kongreso, dapat po ito po ay forthwith. Agad-agad. Sisimulan na kaagad. Dinali kasi ni Escudero sa technicalities eh. Nakakadismayan naman to, Chis. Ano ka ba? Lang ya. Sa utak ko palang minumura na kita. So sabi dito, hindi mga kababayan kasi nakaka-frustrate naman kasi talaga. No, dapat tapos na to. February pa lang, dapat tapos na to eh. Anong drama na naman to, Chis? Di ba? Sabi dito, Escudero says, the change in schedule was made to allow the Senate to tackle priority legislative measures before the 90th Congress adjourns. So, bali pala yung impeachment pala, hindi pala priority. So, walang yan talagang 10 araw? 10 araw bang pinospone? Ewan ko ba? So, ngayon mga ka-streetwise, no, ito yun eh. Ngayon nakuha natin tong balita from Abante. Okay? So sabi dito sa Abante, no, na Chis sinasadyang i-delay ang impeachment versus BP Sara manatiling Senate President. Di ba? So ayan ang balita dito. So continue natin sabi pa dito, no, sinasadya umanong i-delay ni Senate President Francis Chis Escudero ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte upang isalba ang sarili sa posisyon. Ayon sa sources ng politiko, di ba? Ang totoong layunin ni Escudero sa hiling ng isang linggo, no, bago tugunan ng impeachment complaint ay mawalan ng oras. Pagkatapos, idadahilan ni Escudero na wala nang sapat na panahon para haharapin ang impeachment laban kay Duterte bago mag-adjourn ng Senado. Kita nyo, di ba? Paraan umano ito ni Escudero upang paboran siya ng Duterte Allied Bloc sa Senado na kailangan niya ang suporta sa pagka-leadership ng mataas na kapulungan. Actually, no, ito yung sinasabi ngayon dito, no. Base sa report ng kababayan, ito base sa report, no, kasi matatapos po yung 19th Congress sa June 30. Exactly, June 30. Kasi sa June 30, matatapos na po yung term ng 12 senador and then papalit po yung mga bago. At saka yung mga ibang re-elected, di ba? So ngayon, ano bang inihintay ni Escudero dito? Yung makapasok na yung 20th Congress, no, na mga senador. So inihintay mo si Marcoleta, yun ba? Hindi nga, di ba? Kasi parang kayo nang dating sa akin eh. Kayo ba, agree ba kayo doon? So nagpapadikta ka dyan sa mga yan. Well, hindi natin masisisi si Escudero kasi nga politika din po yung pagiging Senate President. Politika din po kasi yan. Ngayon ang hirap sa atin, yung politika, pinupolitika pa. Para kayong sipeng di ba? So, kasi ngayon, ang lumalabas ngayon dito, ganito. Ngayon dapat June 2.
So gagawin ni Escudero June 11. So ang gagawin ni Escudero, another na naman daw na postponement hanggang matapos po yung June 30. So pag-uusapan na to sa 20th Congress. So sa 20th Congress mga kababayan, diyan na po papasok si Marcoleta at diyan na nila pag-uusapan yung pagharang na sa impeachment. So hindi nga, 'di ba? Parang yun ang lumalabas dito eh. Base sa report ng ng Abante So sabi pa dito, di alam naman po natin mga kababayan, hindi naman sa natatakot kay Marcoleta, no? Kasi alam naman po natin, no, na si Marcoleta po talaga, ayan po talaga ang mission niyan sa Senado, harangin yung impeachment. Gago yan eh. Tingnan nyo, to continue natin, sabi pa dito, ang Duterte Black ay kinabibilangan nila Senator Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Pia Cayetano at Alan Cayetano. Kita nyo, no? Nahiya pa dito, no? Si ano pa ba? Si Camille Villar. Ba't wala dito? Tsaka si Villar na Mark, di ba? Ay lumilitaw bilang isang potensyal na swing vote sa laban para sa pagkapangulo ng Senado, sabi pa ng sources. Di ba? So ngayon, parang ang dating, kaming Duterte Black. Kasi sa hindi lang po nakakaalam, ang kailangan po kasi ni Escudero para manatili po siya bilang Senate President, 13 boto. Pagkakuha po siya ng 13 boto, ligtas na po siya. Siya pa rin po yung Senate President. Oo nga naman, di ba, Duterte Black, ilan yun? 6, di ba? So, makuha niyo yung 6, siya pa rin yung Senate President. Yun nga lang, may cost. Ano yung cost? I-delay po yung impeachment. Hihintayin po si Marcoleta. Kailangan ni Escudero ng 13 na boto para mapanatili sa kanyang pwesto. So, it's clear, he's just trying to save himself. He knows the Duterte Black can make or break him. And this delay is all about buying time to cut a deal. Saad nga ng isang Senate insider. Di ba? So, matatanda ang sumulat sa Kamara si Escudero upang ipabatid na ipagpaliban ang presentasyon ng articles of impeachment na nakadakda sa Hunyo 2. Okay. So alam niyo mga kababayan, no, dalawang beses na po nilabag ng Senado yung impeachment trial nga po ni Sara. Kasi ito nakalagay ito dito, no, sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, 'di ba, of the Philippine Constitution talaga ito, that in case of a verified complaint or resolution of impeachment is filed, at least 1/3 of the House of Representatives. So tapos na tayo dito, it constitute the articles of impeachment and the trial by the Senate must be proceed immediately. Di ba immediately dapat? Wala nang delay. This means that the Senate cannot delay the trial process once the House was formally initiated impeachment proceedings. Di ba? So may, Diyos ko, ano ba? Ang linaw-linaw dito, without delay. Kasi tandaan po natin, no, justice delay is justice denied. Kasi mga kababayan, napaka-importante po nito kasi una sa lahat, ano ba parang baliwala ba sa inyo itong mga ebidensya na lumalabas laban kay Sara? So mas importante pa talaga yung political para, hindi ba, gagano ba lumalabas? Mas importante pa ba yung politika? Actually mga kababayan, ito nakakatawa dito eh. Kung mapapansin nyo nga po itong si Tito Soto, kung magsalita rin tungkol sa impeachment sa impeachment trial ni Sara, ginagawa niya rin komplikado. So ngayon malinaw na po mga kababayan, no, kaya pala ginagawa ito ni Tito Soto para makakuha din pala ng boto sa Duterte Black. Mangulang yung Duterte Black na yan, no? Salot sa Pilipinas talaga. Ay, nakayawa ko ba, no? So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Okay. So, ang pinaka-inaabangan po talaga natin sa impeachment nga po ni Sara, itong mga bank accounts nga po na pumasok sa pangalan nga po ni Digong tsaka ni Sara. Ito medyo malabo lang yung copy natin, no? Pero ito yun eh. Kanino nakapangalan yung bank accounts? Sara Duterte, nakikita nyo ba? Lakayan natin, Ayan, no? Sara Zimmerman Duterte. Baliw. Tapos ano sila, no, magka joint bank account sila ni Digong. Okay? Tapos
Magkano pumasok na pera? 2.4 billion pesos. 2.4 billion pesos po ang pumasok na pera sa mga bank account ng mga Duterte. At kung makikita ngayon natin dito, no, actually, malakas po yung ebidensya po na to, no? Kasi sila sabi nga na itong mga pera daw po na to ay galing daw po sa mga drug lord. Okay. So kung makita natin dito mga kababayan, no, yung account number na yan, no, yung 636 na yan, 639, no, 639, ang labo kasi 639. So nung sinubukan po padala ng pera yan ng 500 pesos. Ayun, no. 539 pala, no, 539, no. So nakalagay talaga, oh, tingnan niyo kung kanino nakapangalan. Rodrigo Roa Duterte and Sara Zimmerman Duterte. Ano, bago lang pala, kakapasok lang ng pera, oh, kakadeposit lang, oh, May 22, 2025. So existing pa yung account. Oh, existing pa yung account, mga kababayan, yan, oh. Tama ba? O baliktad lang ako. 2025 nga to, di ba? Tama, no? Oh. Tama ba? Ano? Sige. So meron pa yan dito. Actually, dalawa ata yun. So ngayon, no, dahil nga po sa nangyari po na yan, actually, no, ito may sinabing tama naman si Coco Pimentel dito, no? Sabi ni Coco Pimentel, hindi sumasang-ayon si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa paglipat ng presentasyon ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte sa June 11 sa halip na June 2. Ayon kay Pimentel, nakalagay sa impeachment rules ng Senado na kapag nagsasabay ang impeachment sa legislative matters, dapat mauna ang impeachment. Oh. Hindi ko talaga alam. Ano ba, cheese? Ano ba nangyari sa'yo? Oh, so ngayon mga kababayan, ito yung sinabi nga ni ano mo to, ha. Mga ano lang to, mga tama lang po ba na i-move sa June 11 mga 1 minute lang to, mga 1 minute lang to. Sige. Panoorin natin yung sinabi ni ano, Coco Pimentel. Sige. instead of next week, June 2, June 3? Hindi. Hindi. Bakit? Hindi. Una sa lahat, ano nga ako, February, ang position ko nga, noong February, pwede na nga dapat i-start yung i-convene yung impeachment court eh. So, nasunod na nga yung impeachment calendar ni SP, linagay niya June 2 eh. So nasunod na actually, pero tapos hindi rin pala masusunod. So masyado ng ano yan, sa tingin ko, hindi na yan in the spirit of forthwith, the trial shall forthwith proceed. Sir, ano pong binanggit niyo kay SP nung nabanggit niya sa inyo before the LEDAC, yung plano niya na i-move? Masyadong ano yan eh, in the morning of the LEDAC yun, sabi ko bakit? Tapos ito tinuro niya yung ito, sabi niya ito, yung LEDAC. So ibig sabihin yung legislative agenda nga ang gusto niya sabihin. Siguro. Kasi before the start yun eh, before the start, mabilis lang kami nag-usap. Sir, sa Monday, sir, Actually, bakit unahin yung legislative agenda? Ipatapos na yung 19th Congress. Tataka nga ako, no? Bakit unahin pa yun? So, ano matatapos sa legislative agenda sa natitirang 30 days? Mukhang wala naman kayo matatapos doon. Patunahin nyo pa yun. At least, pag inunan yung impeachment proceedings ni Sara, nakapagsimula na kayo. Ang bobo naman ni Cheese. Hindi, well, ganyan po talaga pag kapag politika po talaga yung pag politika po talaga nagdikta, wala talaga magagawa, susunod sa agos po talaga yan. Oo. Ganun po talaga kabulok yung political system po sa Pilipinas. Wala, ganun talaga eh. the floor o personally mga SPE i-bring up yun na dapat June 3, ituloy na June 3, simulan na yung mag-convene na impeachment court. Ang bala ko sana, on the floor, tanungin ko siya bakit na-move ito. Yun lang. Kuwala tayo ng information bakit na-move ito. Tapos, Ayan, so sa June mo itanong kung bakit nga ganun siguro nangyari. Oh. At total, malapit-lapit naman na yun. Pero ang point dito, may paglabag pa rin po talaga sa proseso. So sinugal ito ni Chis Escudero para manatili siya sa pagiging Senate President para makakuha nga po ng boto from the Duterte block. Bulok! So yan, no? So kayo po, nung masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Cheese.
Dito nga po sa pag-postpone niya na naman sa pangalawang beses sa impeachment trial nga po ni Sara. Yan lang, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.